Nalampas tao ang baha sa ilang bahagi ng Cavite dahil sa epekto ng habagat. Ipinakita naman ng ilang residente ang bayanihan sa pagsagip sa kanilang kabarangay. Live mula sa Kawit, Cavite, nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, baha pa rin ba dyan ngayon at kumusta na ba ang mga kapatid natin dyan? Cheryl, hindi pa makauwi ang mga lumikas na residente sa Kawit, Cavite. Lubog pa rin kasi sa baha ang ilang barangay dahil sa pabugso-bugsong malakas na ulan. Sa gitna ng rumaragasang baha sa Kawit, Cavite, mala Spider-Man ang dalawang lalaking yan na sumabit sa grills ng isang bahay. Kwento ng uploader ng video, mabilis na tumaas ang tubig sa kanilang lugar nang umapaw ang ilog dahil sa ulang dala ng habagat. Sa sobrang lakas ng agos, hindi na nga rin daw kinaya pa ng lubid, kaya sumaklolo na rin ang mga lalaki sa video. Tulungan natin dahil alam namin maraming bata po yun eh. Kaya tinulungan namin. 5 bata, kanilang magulang at isang apo ang nasagip nila. Todo pasalamat naman ang nanay na si Evelyn. Hinihika raw siya at nahirapang tumawid sa baha. Ang grabe po talaga yung agos. Talaga pong rumaraga sa pag dumaan ka doon, tatangayin ka po talaga. Kaya ang hirap pong lumabas. Malaking pinsala ang iniwan ng pagbaha. Nagmistulang extension ng ilog ang kalsada at lubog sa tubig ang mga bahay. Ayon sa mga residente ng Sitio Aroma, hindi nila akalain na tataas hanggang dibdib itong taas ng tubig. Sa tagal daw nilang naninirahan dito, ito raw ang unang beses kaya palaisipan sa kanila ang dahilan ng baha. Ayon sa MDRRMO ng Kawit, 18 barangay ang binaha dahil sa matinding ulang naranasan nitong weekend. Kabilang dyan ng mga barangay Gahak at Marulas na pinaka-naapektuhan dahil sa lampas taong taas ng baha. Sa datos ng Kawit MDRRMO, higit 300 pamilya ang kinailangang ilikas sa mga evacuation center. Bumuhos pa ulit ang malakas na ulan kagabi, kaya napurnada ang uwi ng ilang evacuee dahil baha pa sa kanilang lugar. Namahagi naman ng DSWD Kawit sa mga pamilya sa evacuation center ng mga food pack at hygiene kit. Kabilang ang bigas, kape, instant noodles at canned goods na kasya sa 3 hanggang 4 na araw na konsumo ng isang pamilya. Sa ngayon po, ang mga pamilya po natin ay syempre po medyo nahihirapan dahil ang kanila pong mga bahay ay talaga pong nalubog po sa baha. Hopefully po and prayer po kami na sana ay sila ay makaahon po ulit. Cheryl, pakita ko lang sa inyo yung sitwasyon dito sa Gahak Marulas Elementary School. Kung makikita nyo sa aking likuran ay mataas pa nga rin yung tubig baha. Kaninang bandang alas 4 nang muling bumuhos yung napakalakas na ulan at ilang minuto nga lang bago tayo umere ay umulan na naman ng malakas. Dito sa aking kaliwa ay makikita mo yung mga classroom kung saan nananatili yung nasa 100 pamilya. Kanya-kanya silang pwesto dyan. Kwento ng mga residente sa akin kahapon, okay naman yung supply ng pagkain, ng tubig. Ang pinoblema nila kahapon ay yung mahihigaan. So ang ginawa nila kaninang umaga, nung medyo gumanda na yung panahon, ay yung kanilang mga kasama sa bahay ay pumunta doon sa kanilang mga bahay at kumuha nga ng pwedeng mahigaan, karton o trapal at kanilang ipunesto doon sa mga classroom. Kaninang umaga lang din, nabanggit sa atin ng barangay na hindi naman nagkulang sa pagbibigay ng pagkain sa almusal, tanghalian, maging sa merienda kasi kaninang hapon, meron nga mga volunteer, mga residente rin dito ang nagtulong-tulong at nagluto ng lugaw at ipinamahagi dito sa mga residente o mga evacuees. Kanina, nagtanong natin sa mga residente, sa tingin nila hanggang kailan sila mananatili dito sa evacuation center. Yan ay wala pang kasagutan dahil maya't maya pa nga rin ang nararanasang malalakas na ulan dito sa Kawit, Cavite. Yan muna ang latest mula rito. Balik sa inyo. Maraming salamat, Dave Abuel. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.